di ghostwriter na lang. Ghostwriter na. Gago. Anyway, live na tayo. Ayun mga tropa, 'di ba? Ayun. Pero isipin mo boy kung malay natin, Magandang idea yun, for future reference ba. 'di Hello ba? everyone, welcome to your last brain cell. I'm here with AJ Subseeds. I'm Hello, Spades and hello, Gray. And yeah, hello guys, po, hello. marami tayong pag-uusapan ngayon. Malaman ng ating topic ngayon. Kaya kung ako sa inyo, tawagin nyo na yung mga tropa nyo. At, uy, puto, nawala. Ay Okay puta lang, okay nawala lang. si tropa. Tawagin Ayun, nyo na yung welcome mga back. tropa nyo kasi marami tayong pag-uusapan ngayon. Anyway, yun nga, no? I-plug ko lang bago tayo mag-dive in deep sa mga stories natin ngayon is we're on Spotify. Just search Your Last Brain Cell. We're also on YouTube. Search nyo lang Your Last Brain Cell para lalabas kami dun. Kami lang naman yun eh. Kami lang naman yung mga Yun. dalawang brain cells na natitira sa mundo. And yeah, And eventually, sana lumabas kami sa newsfeed nyo in the future, in 'di the ba? future, Very good, very nice. meron tayong mga binibuild up na ano dyan, mga content ba ah, Yun. para sa ating Kung mga mamamayang Pilipino. kung mapapansin niyo chat, iba na yung layout ngayon kasi naisip namin, Mm. paano kung ilabas natin 'to sa TikTok? Kahit Omsim. clips lang. Omsim. So, Ah, tingnan natin, para tingnan natin. papadaliin natin yung buhay ni Spade. Kasi ako rin mag-edit nito eh. Yun. Ayan. Pero tropa, Oh, before tayo magsimula dun sa topic, gusto ko talaga ikwento sa'yo 'to, eh. So, sige, 'di sige, ba sige. 'di ba nga hindi ka mahilig sa mga horror, eh. Kaya Ah, tangina, ikaw masarap kwentuhan ng ganito, eh. So, nung ano, nung kailan ba, last weekend, pauwi ako, galing ako sa bahay ng partner ko, kay L. Book ako ng Grab, mga around 10 na ata yun or 11. mm, Tapos, um, okey, the usual, hintayin mo dumating and then lumagpas pa ng konti, ta's lakad ko, pasok ko. Tapos, ah, ang usual habit ko kasi is matulog sa biyahe, especially okay. 'pag medyo 30 minutes, 45 minutes yung biyahe. Malayo ba Kaso yung biyahe? average yun, 30 to 45 minutes yung biyahe, kasama na Okay. traffic dun. Ah, Pero kasi siyempre gabi na and then, medyo na-sketchy-han ako kasi biglang may kausap si driver. hmm, Usually kasi sa'kin red flag yun, eh, ano siya kumbaga imbes na naka-Waze ka, nagme-Messenger siya. mhm. So, dapat matutulog ako, dapat magna-nap ako, pero sabi ko, "Sige pakinggan ko muna yung topic nila baka just in case malay natin bored si driver." Kasi Messenger voice chat? as in Messenger, naka-video call sila. Pero Okay. kumbaga ano, sa alam ko dati kasi, sa Grab, meron silang parang ano yan, eh, parang Silent official mode. line. Hindi, parang meron silang ano, eh, sariling app na sila mga driver. Pero ewan ko Oh, kung bakit wala nang gumagamit nun. Anyways, okay. so, may kakwentuhan siya na kesyo yung driver na kausap niya, wala daw ma-book. So, at that time, hindi ko mina-mind yung topic nila for courtesy. Siyempre privacy nila yun, eh. Mm. Pero naghahanap ako ng keywords na tipong might relate sa trip namin. So, parang hindi ako natutulog and then, ayun nga, parang yung context is sabi nung kausap niya is, "Wala pa akong ma-book, kanina pa ganito, ganyan. Tapos nasa ganito na daw siya." Parang somewhere south. Tapos sabi nung driver ko, "Ay naku, marami diyan sa south." And then kinuwento niya yung experience niya na apparently meron na naman daw nagparamdam kanina, yung ano, yung babae What? daw nagparamdam na naman daw kanina. Tapos fast forward, sabi nung kausap niya, "Bahala ka diyan." Tapos binaba yung call. Tapos nakita niya ako dun sa rearview mirror niya na gising pa Nakatingin ka? ako. Nagkatinginan kami. Sabi niya, "Pasensya na sir, baka takutin kayo." Sabi ko, "Hindi, gusto ko nga yung mga ganyan, eh. Ano ba nangyari?" So, di kinuwento niya. Oo, Sabi niya, "Kanina kasi boss galing ako sa may Star City, sa may CCP complex, yung mga punuan okay. dun banda. Meron daw nag-book na 2 babae, isang lalaki. Tapos dumating siya, tapos pumasok yung lalaki, yung babae, and then tinanong siya ng lalaki, "Boss, andar na tayo." Sabi niya, "Boss, paano isa niyo kasamang babae?" Oh, Tapos sabi sa kanya, "Ha? Dalawa lang kami." hala! Tapos sabi niya, "Ay, naku."
paparamdam naman ng babae ngayon. Tapos umalis na sila. Eh, di sabi ko, "Boss paano yan? Eh, di ibig sabihin niyan from time to time minumulto kayo?" Sabi ko, "Oo, minumulto ako, eh, ganito Hala ka. ganyan." Tapos ano pa yun, medyo parang 10-15 minutes during my trip pa lang yun. So, parang may 30 minutes pa akong babiyahe. Sabi Mm. ko, "Tangina, ito yung kotseng yun, eh, nasa likod ako mag-isa ang dilim." Eh, um, nasa C5 ako nun, pa Rizal Extension, papuntang Guadalupe. Isipin mo naman Okey. gaano kadilim yun tropa, anong oras na. Medyo, oo. Tapos sabi ko, "Tangina, pi-picture-picture nga ako baka may makuha ako, eh." Naku. Tapos kinukuwento niya na ayun nga um, hindi daw niya nakita directly. So, nasa gilid ng mata niya, sa peripheral Hmm. niya. And then 'pag second look, wala na. Pero ayun nga, from time to time, lumilitaw daw talaga. Walang pinipiling oras. Hindi naman nagparamdam sa trip niyo? Hindi naman, awa ng Diyos. Pero ayun nga, medyo ramdam ko yung kinikilabutan din ako. Although hinahanap ko, eh. Pero Oo. parang, siya naman daw nakikita niya and then may isang instance na narinig niya. Hmm. So, kinuwento naman niya nung medyo pababa na ako nito, eh, sabi niya, "Meron pa ako isang biyahe boss, ano naman, narinig ko naman." Ang nangyari daw, kaya kinukuwento niya dun sa kabilang driver kaya marami sa south, kasi yung meron siyang hinatid ng malayo na, galing sila sa isang bahay tapos papunta sila ng ospital. Oh. Tapos inalokan siya ng mga 3,000 ata, 5,000, something like that. Um, and then eventually nalaman niya nung nahatid niya na yung bitbit pala, akala niya may sakit yung Oo. yung kasama, patay na pala yun. Oh! Oo. Putang ina, So, baka yun boy. hindi natin alam. Wala akong context basta kinuwento niya. Apparently, so simula nangyari yun, may one instance daw na parang nagda-drive siya, ang layo ng biyahe, ta's may bumulong daw sa kanya. What the Tapos fuck? sabi niya, "Ano yun?" Gumanon siya dun sa pasahero. Sabi nung pasahero, "Ano po yun boss, hindi po ako nagsasalita." Sabi niya, "Hindi, may sinasabi ka, eh." Tapos parang may dead air sila na nagkatinginan sila sa rearview mirror, and then sabi niya, inexplain niya na may narinig siya na kesyo sabi ni pasahero ganito, sabi niya, "Boss, wala akong sinasabi, ah, tahimik ako kanina pa." Tapos Hala inexplain niya ka. na, "Ay gano'n ba? Kasi ano, eh, narinig narinig ko na naman baka kasi yung ganito yun, yung babae na naman." Ang ina. Ta's parang ako, gusto ko bang bumaba? Gusto ko pagpatuloy. Ay! So eto boy, eh, 'di ba naka-book ako, papunta 'to sa Hmm. building ng ng condo namin, eh, gated community kami. Ah. Ginawa ko, pinababa ako sa labas ng gate, pumunta muna ako ng Lawson. Nagpagpag muna ako, baka mahirap na, eh, 'di Nagpagpag. ba? Talaga Wala na ka? boy, tangina, Diyos para ko. sure. Para sure nga naman. Pero ano, yun Hmm, din yung mga parang kinakatakutan ko baka mangyari sa'kin. If ever magkaroon naman ako ng kotse. Kaya minsan nire-rethink ko, eh, bibili ba ako ng SUV o sedan na lang? boy, kahit gaano kalaki pa yan o gaano kaliit yan, tatabi pa rin sa'yo. Yun nga, eh. Eh, putang ina, paano kung SUV binili ko ta's marami pala sila, oh, putang ina, yari. Boy, isipin mo naka-big bike ka, umaandar ka mag-isa, biglang may umakbay Umangkas sa'yo sa sa'yo, likod. 'no? Oh, Tangina mo, putangina. bad trip yun, boy. Anyways, Anyway, chat. So, wala, nakwento ko lang yun kay Spade kasi ayaw niyang ipakuwento sa'kin kanina off stream para ayun lang, para na-share ko lang sa kanya. hmm, Pero yung topic natin ngayon is kung hindi pa kayo aware, yung sa mga recent events ng social media na nangyari at hot topic natin for tonight is yung alleged na nakawan sa isang company ng pagkain, and then nalaman nung original poster na nag-counter report yung nagnakaw ng pagkain dahil yes. Food allergic poison siya. si tropa, allergic, Yes. and then sinasabi niya na involuntary manslaughter. Putangina, bobo. Sobrang bobo, 'no? Anyway, ano, Ah, feeling ko
may mga nakakaalam dito sa ano, sa story na 'to, eh. Kasi kumalat 'to sa social media through, Manila Bulletin, ni-repost nila and yung original article nasa Reddit. So, yung mga ganitong storya sa Reddit pare, sobrang juicy, eh, kasi ang detailed talaga, eh. Kaya ang sarap niya Totoo. basahin. Anyway, give us a summary pare. Sige. Para sa mga hindi familiar dun sa story, basically merong, isang original poster dun sa Reddit na nagrereklamo na may nagnakaw ng pagkain niya. Hmm, So, to describe, yung pagkain niya for that particular day is, shrimp patties or tinatawag natin na yes, okoy with peanut sauce. peanut sauce. Ginawa Dalawang niya bagong ano 'no, dalawang ingredient na talamak sa allergy 'no, okoy totoo, plus 'di peanut ba? sauce, utang-ina. Mukha siyang burger steak tropa, wag kang Feeling ko magkakamali, nga 'di ba? masarap yung okoy pare, kasi pagkaka-describe nung ni OP, ni original poster, ano, eh, nilalagyan daw ng meat, so medyo hindi halatang okoy siya. So, Oo, try 'di ba? natin. Hindi malansa, eh. Gusto ko So, lang anong ano, sorry. Gusto ko lang i-call out, OP kung napaparoon man kami 'no, balak niyo bang ibenta 'yan kasi gusto namin tumikim. oo, mukhang masarap luto ng nanay mo Mukhang tropa. masarap So, nga, oo, sana matikman namin. true. Anyways, so ayun nga, nasa lunchbox 'yun tapos nilabelan niya yung lunchbox na nakalagay sa Mm, papel and then nilagay niya sa ref. Fast forward, lunchtime, gutom na siya, punta siya dun, malaman-laman niya wala na dun yung lunchbox niya sa ref at yes. nasa ano na siya, nasa lababo na. Siyempre nakain na yung pagkain. So, of course, bilang gutom ka na, mainit ulo mo, nawala yung pagkain mo, may kumuha, report mo sa manager mo. And then fast forward pa, apparently, um, nakauwi na siya't lahat-lahat. The following day, nalaman niya na may nagfa-file ng report against him for, endangerment nga or somewhere around involuntary manslaughter. So nagulat siya, bakit? Ang lumalabas kesyo, ah, yung nakakain allergic and dahil Yes. sa quote and quote near death experience, eh, ayun nga, so yun yung parang ginagawang case against him. Mhm, Eh, di ginawa niya, ni-report niya further, to the extent na nasaan na ba tayo? Ni-report niya further, in-escalate niya sa manager niya and yung manager niya compliant naman, awa ng Diyos, good na ano 'no, in-escalate yun. Good management, eh. good management 'no, Yeah, approved. in-escalate yun sa higher ups, sa seniority, which they also responded accordingly. So ang ganda na tipong umabot sa senior level na nagkaroon ng Yes, meeting, nagkaroon ng ng admin hearing. hearing, and apparently dun lumabas yung, issue na yung babae, yung kumuha nung food, may Kasabwat. claims siya, may claims muna siya Oo. na, um, inalukan siya nung Okoy Prior to ano 'no, divulging prior the to truth, that. Oo, prior to divulging the truth. Eh, at the time of the admin hearing nandudun yung, HR nung HR nung fina-filean mm. niya and then Magkaiba yung yung senior department, eh. HR. Yeah. So, yung HR nung nag-file sorry, Sa yung HR nung CS, nagka-counterfile, sorry, nagka-counterfile and then senior HR, which hmm, is manager, then yung manager niya and then yung director, and then IT. IT was holding the CCTV. CCTV, yes. For context, apparently, or the original poster said na, um, hindi niya kilala yung taong yon, never sila nag-usap and magkaiba sila ng department. Hmm, Like there's no email trace whatsoever na nag-usap sila. Ibang yes. department. The allergic person was from customer service and the person who wrote was from tech or dev Tech tech. development, oo. Yeah. And he continuously explained na yung HR nila is per department, meaning iba yung HR Hmm, nila, iba yung HR nung customer service, and yung nagfa-file ng complaint sa kanila is from the customer service HR. yes. So, okay, pinalabas muna siya, na-explain niya na yung side niya and all. And then, nag-meeting pa further, siguro nag-ano sila, nag-finalize and nag-conclude. And yung resulta is basically nalaman nila na unang-una,
nagsinungaling yung nagko-complain sa kanya. Mhm. Na after claiming na nag-usap sila, siyempre pinakita nung IT yung CCTV, nakita nila yung footage na mag-isa siya, nilagay niya yung pangalan niya dun sa lunchbox sa papel, then iniwan niya sa ref, eventually kinuha nun, and then kinain. So there was no evidence of them talking, No interaction. na no interaction na inalukan ng Okoy. The second one being, nalaman nila na naka-PIP na pala yung taong yun. PIP, if you're not familiar, Ah, is Performance Improvement Program, meaning you're not really hitting your metrics from within operations. And that's an meaning issue. wala kang kwenta ngayon. Hindi, joke lang. Meaning, hindi mo ginagawa yung dapat na trabaho mo Hindi mo sa na-meet yung pang-araw-araw. expectation sa Oo. trabaho mo. So, And that's on a monthly basis, meaning Diyos ko, mhm, buwanan, hindi ko tumatama. And that's consecutive OMSIM. months. So, if naka-PIP ka, ibig sabihin ganun kalala. Nope, OMSIM. And then, lalo pang na-dig up further na apparently meron ng cases about theft against that person. And kaya hindi yun umaangat kasi itong HR is tropa niya from the Tas outside. tas tinatago yung ano, yung papeles, Oo. pare. So what happened is that this HR from customer service actually referred that person sa company. And the reason why they got away with it is because yung recruitment nila was a third party. So malamang sa malamang hindi nila nasilip about the HR, and ayun, nangyari, pinagtanggol ng HR yung ahente na yon. Mhm. Primarily with the reason na there's a negative impact sa metrics ng HR pag may PIP yung hinahawakan nila. So Yes. together with that, then nagkaroon ng theft. Unfortunately, that theft was escalated above them and pareho silang na-reprimand. Uh, Fast forward further, yung HR was suspended for 1 month. I would assume without pay. Hindi naman nila tinegi-boom because technically you can't do that kahit saang Mhm. kumpanya, especially in the private sector. But what happened was that nilagay siya sa PIP. Once na PIP ka, you're not able to Have an get any increase. more, any increase or raise or any promotions moving forward. Mhm. Kumbaga talagang ano na yan, guhit na yan sa ano mo sa pangalan mo dun. Pero ano 'no, Um, ang PIP clause na yun depende sa kumpanya 'no, kasi parang sa iba basta makalabas ka ng PIP puwede pa rin. Depende, pero kasi Depende. operations usually sige. Ano Pero tawag if diyan you're pare ano, base to base cases pare. yeah, but technically if you're from the back end, for example, HR, you're a support department and then a PIP Mm, ka, less likely sobrang alanganin ka na nun. Kasi PIP, medyo you're not doing your job back end ka. totoo. So in this case, in my theory, they're managing that person out, yung HR na yon. Kasi totoo naman na hindi ka na magkaka-increase, hindi ka na mapo-promote dahil sa ginawa mo. Ano pang dahilan ba't ka nagse-stay dito? OMSIM. Yeah. Resign ka na lang. You Yun yung resign ano, ka na lang. Basically, yun yung indirectly. suggestion. Oo, Oo, indirectly. Again, I've been there. I've been part of management. I cannot say that directly, but instead you're gonna think of ways for that. true. Um, yung agent, it was unclear ano yung magiging resulta, pero it was likely maliligwak din. And then, nakausap din sila, or nakausap din niya silang dalawa, yung HR pati yung agent na gumawa nun. Nag-sorry sila. Yeah. Nag-sorry sila sa ginawa nila, and tinanggap nung OP, nung original poster, yung sorry, yung apology, and hindi na siya nag-file ng case against them legally. Kasi Mhm. parang enough na daw yun, quote and quote, na maparusahan sila. To learn their lesson 'no. Oo. So, yun yung summary nung post. Sorry, medyo mahaba kasi technically sobrang haba ng storya. It's 2 Mahabang parts. istorya. Yeah. Mahaba. And I had to read through that para ma-summarize natin ngayon. Pero, ayun nga. So, ikaw, tropa, anong opinion mo dun sa storya before tayo mag-proceed? Inis na inis ako, pare. Kasi alam mo yun, ikaw na yung nagnakaw, ikaw pa yung may kapal ng mukhang mag-report, pare. Knowing na your workplace is well, ano ba, surveillanced, pare.
Tas may kapal ka pa ng mukhang gano'n. I mean, bro, nag-isip ka ba? Yeah. 'Di ba? Kasi ay naku, pre, tayong dalawa, ang tagal natin sa BPO industry. Ang dami nating kagaguhan na nakita, na-witness, pare. Tas putya, 'di ba, putang ina, lahat ang dami sa BPO, may mga kabit, may mga ganito ganyan, may mga ah, indecent proposal, may mga ganyan, may mga theft, may mga nakawan. Hindi mo na may iwasan yun eh. Pero yun nga, ba't ka pa may kapal ng mukha, pare, para mag-report? Knowing na if you did not think twice before you submitted that formal complaint, yun yung kalalabasan mo, ligwak ka. Ano na, di ba? Totoo. Eto ba, I think I Diyos forgot ko. to include this context during the summary. Apparently, hindi sila pwedeng mag-file across departments. Meaning, yung customer service HR cannot pursue yung OP from DevTech kasi iba HR nila. So what Oh. happened was that ang claims nung HR na yon is that he was trying to protect yung department niya, and at the same time lumalabas na there was a sense of urgency regarding that matter. Kasi nga involuntary manslaughter. Mama mo, And sense of urgency, di ba? Ayun. Wait lang. um Basa tayo yeah, ng chat, pare. Baka kayanin na. Sabi ni Echo Crunch, baka kayanin na ako yung baon niya dahil alam na office mate niya na masarap magluto Hermans niya. Well, yun nga eh. Baka nga masarap talaga yung okay eh. Sabi ni Coffee Bag, ay puta, nakawan pala ng pagkain. I'd make sure that the thief won't have a chance to file that report. Nye. Base-to-base cases, pare, di ba? Sabi sa'yo, the only way that PIP can be marked as rescinded, pwedeng top performer ka for a while. That's true in some cases, di ba? yeah. Sobrang stupid nun, kaya pala lumusot sa HR kasi tropa niya. Yun nakaka-bad trip, pare. Dahil lang may connection ka, ile-leverage mo kagad yun. Totoo. Di ba? Ay, wait. May HR rep per department. Yes, may HR rep sila per department. In some companies, totoo. Yes. Yun yung So ayun nga, nakaka-bad trip dun. Ikaw, boy. what my take is on the story. Ah, Yun nga, so alam na natin, ang tagal na natin sa industriya, especially sa BPO. There's all walks of life, and yes. from my perspective sa mga big companies that I've been in, they all try to advance, even not just outwards, meaning they don't not just try to reach out to clients to further their investments, but also inwards they're trying to develop security sa mga companies na yon. One True. of which is yung CCTV na yan, Diyos ko, by default ang dami niyan. Totoo. And kahit anong gawin mo, kahit tropa mo pa yung department na yon, hindi lang siya yung may hawak nun eh. Ang dami niyan. Pwedeng tipong sabihin mo, uy, pabura. Hindi, that doesn't it's not as simple as that. Totoo. Kumbaga kung yung tropa mo ka-level mo lang, merong panghihingin yan ng access or ng approval para gawin yang gusto mo mangyari. So For in this case, example, sa mm, pinanggalingan ko before ako mag-transfer dito sa current ko, yeah, yung CCTV na pagre-request mo sa Singapore. Hindi dito wow. sa Pinas. Anong higpit. Tuloy, pare. Sorry. Sa akin naman from experience, because I had this one case about, di ko na sasabihin yung nangyari, pero it had to involve a CCTV. At the time I requested CCTV, rin-request ko kay IT, and then pumunta muna siya kay security guard for approval. Like yung security department. Hindi yung IT security, as in security na nagro-roam. Sila And may hawak then pala, sila pala may hawak. And then approved, talaga may letter. I'm looped in, talaga may email yan, may formality and all that. And then True. balik kay IT, and then saka ipoproduce yun. At magkasama sila. As in si security guard, binabantayan si IT. Ganun sila katindi. Tandem, Oo. Hindi mo pwedeng galawin yan ng wala ako. Kailan nakikita ko ginagawa mo. Ganun sila. What Totoo. the fuck? Pero yeah.
ang opinion ko about sa nangyari, they're only sorry because they got caught. Yes. Yes. Kasi if you're lying Amen. to the extent na puta sisiraan mo, ninakawan mo na, sisiraan mo pa, na sasabihin mo, dadawit mo na, puta, nilalason ako nito. Unang-una, sinong tangang maniniwala sa'yo, Sim. 'di ba? Hindi nga kayo Um, magkakilala eh. Yun na nga eh. And then you're claiming na tipong ganito, ganyan. Ganong kahirap tumingin sa office nyo na hindi mo alam itsura ng CCTV. At ang Sim. dami niyan. Puta, walang blind corner sa isang kwarto, 'di ba? Yes. Yun yung nakaka-bad trip, pare. And ganun pa kasarap yung okoy para hindi mo mapansin na okoy yun? Yun na nga eh. Puta, unang kagad mo, titignan mo naman sana itsura, 'di ba? Oo, di ba? Parang alam mo siguro na may allergy ka, di ba? Iba't yung Na-allergy ka sa texture shrimp. nun. Diyos ko. And ito pa, tropa. Isipin mo HR ka. Mm. Ibig sabihin nauna ka dun sa nirefer mo. And Mm. then, alam mo naman siguro itsura ng office nyo bilang araw-araw nyo pinapasukan yan, di ba? Yes. Putang ina, hindi mo man lang naisip na may CCTV tapos tatanggapin mo yung Complaint. sinabi ng tropa mo. Parang ano ba? Anong Parang, gusto ko pa maintindihan yung thought process nila doon. parang, oo, tropa tayo. Pero, mali yan eh. Di ba? Hindi mo na lang sana, kinall out mo na lang sana yung tropa mo. Tayo na, pre. Oo, near-death experience yan. Pero, nasa mali tayo, pare. Parang ganun, di ba? Oo. Wala, pareho silang sabaw. Yun And then, lang. tulad nga ng sinabi ni Echo, kung hindi siya allergic, wala namang report na mangyayari. Apparently, Echo, may nagre-report kaso binabury ng HR. Mm. Kaya lang to na-escalate was because nalaman nung higher ups ng HR na, ayun nga, bakit nagkakaroon ng report from a different department. Kasi nga, True. bawal yun. They have their own HR. And buti na lang, binakapan ni original poster, binakapan siya ng manager niya and then ng department HR nila. Mm. Kaya lalong na-escalate to. Umabot na sa, hindi ko sure kung Director. clients or tipong parang director nila. At as Director long as ata, yung oh. director nila na include na. So, Pero, ayun. gusto ko nang sabihin na sobrang props dun sa manager, no? Siya sa Yeah. HR department ng development team kasi, pucha, ang hirap maglakad ng ganyang proseso, pare. Sobrang Totoo. tedious, sobrang Sa dami ng ginagawa. dami ng ginagawa, daming pasikot-sikot, pero tayo na. Sobrang props kasi, pucha, hindi biro yung ganyan. Agree. Yung original poster also appreciated and thanked yung manager niya, yung teammates niya for being supportive. True. Even yung higher ups na tipong he mentioned they were willing to assist him if he wanted to pursue a legal case. They will provide all the necessary evidence. Yun nga lang tinanggihan niya because the apology was enough apparently. And yes, agree kay Coffee, managers like that, I'd take a bullet for that. For sure, man. Same with me. Pero would you say that OP was being the devil's advocate here, Yeah. Would you say that OP was taking it easy or being easy with him? Kasi nag-sorry lang, tas nilet go na niya. O, quits na tayo, parang ganun. Would you say that one sorry is enough for that? I have two answers for that. The first one is from the perspective of the majority. I'll speak on behalf of the people na I agree with them na nagsorry naman eh. Oh, Diba? sorry naman eh. Na nagsorry naman, pwede na yun. Matututo din yan, nakakaramahin din yan. Oh. But if you're gonna ask me personally about my perspective sa sitwasyon na yan, it's not not enough for it's you. not enough. Kasi you're basically allowing the person to do it again in a different setting. Na okay, nahuli sila and then you're not gonna file. Okay, di gagawin din nila ulit yun sa kumpanya, sa ibang kumpanya. Mahali sila ngayon, tapos lipat sila, like, let's just do it again. Hindi matututo yung mga ganyan eh. Call it harsh, call it inconvenient, pero andun ka na sa inconvenience na yun eh, sulitin mo na. At least, at the end of the day, you teach somebody accountability. Because saying sorry, there's a certain level of accountability dyan na it's borderline shallow and people for half of the time won't even learn something from that. Especially pag marunong sila mag-sorry, pag
Hindi lang marunong, 'pag sanay sila mag-sorry. Yeah. Yun yung walang context dun sa story. Paano kung yung dalawa sanay mag-sorry, eh, puta mag-sorry na lang tayo. Sana Mhm. hindi sila yung lumapit, eh. So, sila yung lumapit para mag-sorry, ibig sabihin, there's that level na siguro sanay na mag-sorry 'tong mga 'to kaya tipong Accustomed unahan na na. nila, oo. Eh, what if nag-sorry lang sila, it was shallow enough na tipong, sige moving on and then gawin na lang nila ulit. 'Di naman Yeah. tayo nakasuhan, eh. Kasi kung sorry lang din ang basehan mo, eh, salita lang pinanghugutan mo o pinanghahawakan mo, Oo, 'di ba? Parang gano'n. Sabi sa chat ano, "I'll take the offer for legal assistance," sabi ni Echo. "Emotional trauma and damages ang ginawa sa kanila." Yun nga, eh. Pero oo. ang take ko, if ako yun, gusto ko mag-file ng legal action pero that would be the first time for me to file legal action and I don't know how much it will be. I don't know if I have the budget for it. Parang ganun to get a lawyer and stuff and such. 'Di ba? Kaya I might uh, just resort to their sorry and shit. I have a take on that, tropa, sa sinabi mo. Uh, Ako rin naman, legally speaking, wala akong alam sa ganyan kasi I've never really filed any legal cases mm, sa ibang tao na umabot sa police. mm, Sa barangay, oo, pero police hindi. But here's the thing, that happened in company grounds. Meaning they're also liable for that case kasi empleyado nila yun, so dapat sila magbayad. So, sa'kin, oh. technically, oras ko lang yung inconvenient. Na Mhm, tipong if I were to pursue a case, I'm gonna have to ask management to pay on that behalf kasi it was inconvenient for me and parang ang lalabas niyan, um, dahil sa mga meetings na 'to, sa mga coaching na mangyayari, eh, hindi ko magagampanan yung trabaho inagrihan mo. kong kontrata, 'di ba? Mm, Tapos parang ang mangyayari niyan, eh, legal na 'to, tapos may kinalaman pa sa inyo and then ang sasabihin niyo lang theft. Yun lang yung puwede kong i-file. Sinasabi dito ni, Echo, emotional trauma and damages. Puwede kaso yun nga, eh, instead kung hindi, sabihin ko na lang, "Hindi, kayo magbayad nito. I'll pursue pero kayo magbayad, damay din kayo." mm, It's at least the one thing na they can compensate for. Kasi hindi ka naman after all that ano, thank you na lang, "Uy, salamat na ikaw yung may tapang para i-raise yan." Oo, hindi yeah. gano'n ganun, 'di ba? Kasi putya, for sure after nung hearing na yun, nag-send ng company-wide email yan, 'di ba? To Nag-send nga remind them actually. of Yeah. rules and regulations tsaka yung mga bullshit, 'di ba? Yeah. Ay naku, eh, di kung gano'n, tangina, pa'ilan natin ng kaso yan. Oo, bayaran niyo, tangina niyo, kumpanya niyo tapos nag-recruit kayo Oo, HR, yan. damage 'to sa'kin pare. And If I may then chime in, sabi ni Coffee Bug, you might not have the means, but like you said, it happened in company grounds. The company actually has to offer you if you want to file charges, and by that, they are legally binded to file that on your behalf. Yun! yun, OMSIM. And eto pa yung puwedeng mangyari, tropa. Yun nga yung thought process ko na they're obligated to file on your behalf, meaning dapat sagot nila. And if that doesn't happen, you can technically file for a public lawyer. Diyos ko naman, may standards naman public lawyer natin sa Pilipinas, may tiwala Mm, naman ako. They can do it pro bono or tipong if kailangan pang mas mataas, magkano lang din naman 'yan. But then again, 'di ba, parang lalabas at lalabas 'pag hindi ka sinuportahan ng company, kumpanya mo. eh, Eh, problema pa rin nila 'yun at the end of the oh, day. gago din sila, di ba? Kung ganun. Mm, Yun yung nakaka-bad trip dun. Lahat tayo talo. Eh di, magsara na lang lahat, di ba? Kasi, bad trip lang tayo lahat eh. Inay, totoo. ay nako. Isa na tong kumpanya na to. Yun nga eh, di ba? Kasi, nakakainis eh. Pero guys, ay nako. Ang, yung unang beses ko mabasa yun, alam mo yung pent-up aggression sa akin, namuo, parang, ina gusto ko manapak pare. Ba't ang kapal ng mukha mo? Yun yung Ako, unang ano tropa, sa akin eh. Ay, ikaw. same. Eto, kasi yung mga ganyang bagay,
ano yan, normal yan sa newsfeed natin, sa social media. Oo. Initially, hindi ko binasa ng buo. As long kumbaga ano yung makikita kong summary sa caption yun na yun. Mm. Apparently, hindi pa pala siya yung original poster sa Facebook. Kasi, yung original poster is from Reddit and then somebody just took a screenshot and then hindi Yeah. nagpaalam, i-post na lang sa Facebook Yun na nga, na yun pa isa. ako ayokong alamin yung buong storya basta para sa'kin puta tapos na ako diyan, hindi ko naman problema yan, dedma ako sa Mm. ganyan, wala akong pakialam diyan, But for the sake of tonight's conversation, Binasa tangina mo. naiinis ako parang Yeah, gaano ka nakaka-bad trip kasi talaga pare. Eh, ako ginawa ka bang tanga? lalo na ako na medyo humahangout ako sa Reddit kunyari sa r/Philippines, sa r/offmychest. Yun yung mga ano, 'pag gusto mo lang mainis, gusto mo lang ng Oo, karamay sa inis mo, doon ka tatambay, sa r/offmychest. Kasi tangina yung mga story dun men, sobrang ang daming goldmine, ang daming relatable stuff, as in. Tas yun nga, nagke-carry over sila sa ibang platform like sa Facebook, sa Twitter, sa X, ganyan-ganyan at magva-viral. Eh, yun pa yung isa nakakainis kasi tangina nag-viral pare. boy isipin mo na lang na 'pag meron kang restaurant na nalaman mo specialty nila okoy ng nanay ko, alam mo na kung saan nanggaling yun. Ah, kakain ako dun, Tangina, makikitikim ako ng okoy oo, pare. Kasi ako di ako makain ng okoy pero gusto ko matikim. Kung masarap man, OP, alam mo na kung 'di ba? plano mo ibenta yan, na paparod naman kami, patikim pare. Puta yan. Oo, curious kami mukhang masarap Curious yun, kami. Diyos ko. Ay nako, move on tayo pare. Diyos ko. Yeah, let's move on. I wanted to talk about yung companies as a whole kasi Hmm, if you're gonna think about it, lahat ng kumpanya meron yan. Let's start with BPO, the BPO industry. Alam natin na the BPO has all walks of life. yes. Nagsimula yan sa, kumbaga, they accept applicants na undergrad, fresh grad, or experienced. And it doesn't matter which walk of life you're from. Kahit mahirap ka, as long as kaya mong gawin yung trabaho na binibigay sa'yo. And mind you, in my experience, totoo to, Totoo as yan. in, um, I've had a teammate na gutay-gutay yung damit, as in faded na napaglumaan na hindi to ano, hindi to ukay. I'm not Mhm. bad-mouthing but I'm giving context na napaglumaan 'tong damit na 'to, but as long as it's a polo shirt and it's pants and it's shoes, papasok 'yan, And nakapasok lang pare. oo. But the thing is, he's so good sa ginagawa niya na sa batch namin, siya lang yung natira. Until now? Yeah. Until at the time nung huli ko nabalitaan Oo. na huli ko nabalitaan siya. Damn! Gano'n siya kagaling. But going back with Props all yan pare. walks of life, ayun nga, we cannot judge people solely sa kung saan sila galing, but by their actions. True. Ang mahirap niyan is there's always that, concept na don't judge the book by its cover. Mhm. Kaso, in this case, back-end department ka na, HR ka na, and then ginawa mo pa yan, and then Diyos ko, alam mo ng mali, kinonsente mo na, triny mo ng i-bury yung mali nung tropa mo, puta pinalala mo pa. Umsim. Feeling ko na mas lesser evil na yung kunyari may mga past cases na binury na to the ground. Yeah. Tas eto, hindi niya na kinonsinte pero pinagsabihan niya na lang na, sige magpagaling ka pero hindi natin purpose ito kasi talo tayo dito. Parang mas lesser Oo, evil pa yun no? oo. And we're not siding with the HR pero Mm. it could happen, True. 'di ba? We're just saying all of the possibilities on the top of our heads. Parang ganun ba? This is something na I'm pretty sure is happening. Hindi lang sa pagnanakaw o sa Okoy o sa may parang counter file that happened. But Mm. generally speaking, ang daming ganyan in a day-to-day basis, on a weekly or Totoo. monthly basis sa iba-ibang companies. Not just in the BPO but also in other forms of corporations. Di lang natin nalalaman kasi hindi nag-blow up sa social media. Tama. Ikaw ba pare? Ano bang... Wag. Sabi ko, Tanong mo, sabihin ko tropa, sana, huwag ka takot, huwag ka ano takot. bang pinakamalalang na experience mo Pero I think that's a story for another time Kasi, Pwede kong kwento ngayon.
Ano 'to, Hindi, gusto ko muna sabihin yung akin, ano. sige, sige. Sa'kin wala naman. Pero in my time sa BPO industry, ang dami kong naririnig na mga kagagawa. Kasi ako 'pag nagtrabaho ako pare, pasok labas lang ako, eh. Pero minsan 'pag pumasok ako matutulog ako. 'Di pala minsan, madalas yun. So parang yun yung pinaka-offense ko na ginagawa sa trabaho kasi lagi akong tulog. Pero in terms of like, parasocial relationships, I guess, in the industry, try to stay away from that unless you're very close to me. Unless you're like, kunyari, parang tayo, tropang-tropa talaga. Ganun, di ba? I treat yung mga ka-teammates ko as colleagues. Colleagues lang. Dun lang. Kasi doon ko kayo nakakasama, eh. Parang ayokong Yeah. i-extend yung relationship natin into, into like, the friendship that we have right now. Parang ganun. Yeah. Medyo para sa mental health ko na rin yun, eh. Parang ganun ba? Tama. Ikaw ba? Experience ko, pinakamalala. Nako, tangina, ito na. Nagkakamot ako kasi bumibelo ako, eh. I have a lot kasi during my stint as a supervisor going for a managerial position, yung experience na yun, and that's over 5.5 years. Isipin mo yun. Ang dami nangyari. And I was one of those types of supervisors na technically senior TL. Kasi I was Yes. one of the most tenured sa buong site. Ganun. And that relates to a lot of attrition from my end. Attrition meaning ang dami kong tinanggal na tao. Tinanggal. And siguro in average, monthly, explain ko lang para sa mga nakikinig. Sa BPO, there's attrition. Meaning, may percentage ng umaalis o tinatanggal na tao. An accepted attrition for every team is 5%. So, sa bawat 20 tao, isa lang ang pwede matanggal. Acceptable yon sa supervisor at sa OM mo, sa manager mo na, okay, sige, basta meron kang isang buwan na 5% matatanggal sa'yo, okay lang yan. Whether it be umalis o tinanggal mo. Me, in average, over a year, 20%. Tangina. So, in average, 3-4 natatanggal sa akin sa isang buwan. Sa isang buwan? Sa isang buwan. Call Call me the maging Grim TL ka Reaper. mo, ya. Call me the Grim Reaper. Literal, nakaitim ako lagi sa floor. Oo And nga. there's this conversation na pag ikaw nalipat sa team ko, you're technically parang you have cancer. Bilang na araw mo. Parang ganun, eh. Bilang na araw mo. What Gago. happens kasi is that the department I'm in, kumbaga, majority were promoted as supervisors. So they did not have that experience to have that difficult conversation with agents. Kaya sabi ko, sige, let's create a shuffle. Yung mga pinoproblema nyo, lipat nyo sa akin. If hindi sila nagtino within a month or so, elbow. So there's this one I specifically remember. Ito, hindi ko makakalimutan to. Share ko lang chat. Itong person na to was referred sa akin ng dati kong ka-work, yung girlfriend niya. And then naghiwalay sila, pero tropa pa rin sila. Nakasama ko naman tong girl na to, and okay naman siyang kasama sa labas. But of course, work ethic-wise, I don't know. Hindi namin pinag-usapan trabaho dati. So sabi nung dati kong workmate, uy, baka pwede naman sa inyo yan, naghanap ng trabaho. Sabi ko, sige. Nangyari, inofferan ko siya, but she had to go through the same recruitment process. Ang catch na lang is kahit na lang daw, ilagay ko na lang sa pangalan ko as referral. Kasi pwede naman sa amin yun even if I'm a supervisor. At least as compensation for the trouble. Na tipong, ayun nga, na tipong syempre, at some point, kilala mo ba itong tao to? Kilala mo, mabait naman yan. Kumbaga, the way na nakasama ko siya is hindi naman siya sakit sa ulo. Maayos naman. Sa liit ng mundo, for some reason, nalagay siya sa same account, sa same line of business or LOB
at nalagay siya sa team ko. So, ayun chat, isipin niyo yung papasok sa isip ng taong yun, tropa ko 'to, Oo, magiging boss ko pa, tropang dikit 'to. tropang dikit 'to, Oo. BPO 'to, puwede akong makatakas sa kung ano mang puwede kong gawin. At the time, my team was one, if not the top performing team Mm. sa LOB namin. So, they're driven with high productivity and quality. In a few months, of course, magigets na kaagad ng ahente yung kalakaran ng bawat team, eh. Kasi siyempre Yes. matututo siya sa mga teammates niya, eh. So, Mm. this person, ang lakas niya sa productivity, walang question. Even ako, ginagawa ko, iniwan-iwan ko na lang 'yan. Kung matutulog kayo, Diyos ko, let's say it, acceptable na may natutulog. 'Pag nakatalikod tayo, tulog 'yan, eh. Oo, totoo. Pero at the end of every hour, 'pag nakikita mo may productivity 'yan, quota 'yan, above and beyond ng Walang typical quota problema. niyo, walang problema. You're doing your job, eh. Oo. But here's the catch, um, tumama siya sa attendance. Ayun lang. So, initially, file ng leave, sige ganito, ganyan. "Oh, sige, it's fine, leave, sige." And then eventually, parang naging less than the allowable time frame yung request niya ng leave. Kasi papadaan sa'min yun, eh. But 2 for weeks 'yan, courtesy, parang gano'n, 'di ba? 2 weeks, 'di ba? Usually, less than a week or within a week. Mhm. Ako, kaya kong hindi ko sasabing braso, I can overrule that considering na papaalam ka sa'kin. Because you're Mhm. performing, bakit di ko bibigay sa inyo, 'di ba? Yes. Eh, Puwede kung naman kailangan pag-usapan, naman eh. talaga, Oo. Eventually, naging gano'n yung habit niya kasi she's performing, ganito, ganyan. Eventually naubos. So, dito na-leverage na na lahat. naubos yung leaves niya. Mm. So, dito nagsimula yung problem na, um, i naubos yung leaves niya, naubusan siya ng, anong tawag dito, ng bala. Yes. Okey, hindi na siya nagle-leave. And dahil performing yung team namin, eh, weekends off kami. It's either may 1 weekend off kami kasi bawal Satsan, eh. So, it's either Friesat or Sanman. Mhm. Ang problema sa kanya, may mga lakad siya over the weekend. May mga pinupuntahan siyang, beach, ayan. Ah, weekend And, getaway, parang gano'n. weekend getaway. Ang problema, it's either late siya the following week pagpapasok siya Mhm. or a-absentan niya yung isang weekend. So, Gago. dito nagsimula yung problema. Sabi ko, "Ba't Okey. ba laging puyat ka? Dahil ba kaka-travel mo 'yan?" Sabi niya, Hindi TL, kasi may anak din ako na inaalagaan ko." Okey, sige. Mhm. Fast forward, medyo naging alarming na yung attendance niya kasi lagi nang nale-late. Yes. Ang yung late niya, may pattern, laging either before or after the weekend. Mhm, Hindi na mhm. siya uma-absent pero sobrang lala nung lates. Hindi lang yung grace period na 15 minutes pero minsan 30 minutes, 1 hour. And then siyempre ang hirap niyan sa ating mga supervisor, darating yan, bad trip yan kasi sama ng biyahe. Oo, Tapos totoo. sisitahin mo, eh, di bad trip din sa'yo yan. Laging gano'n, eh. So, parang ako, ang hirap ng kausapin na tipong, sige, during our scheduled coaching, let's talk about it. Ano ba nangyayari? Sabi niya na, "TL, kasi ano, napupuyat ako kakaalaga ng anak ko." Mhm. So, eto Wait, question, tropa, question, question. go, go. Late siya over the weekend or prior to weekend, pero yung the days within that weekend, complete attendance. Okay, Within okey the week, attendance niya. Oh, within the week. within the week, oo. Maganda attendance niya. Tapos 'pag weekend, Dun 'pag lang. rest day niya, ano 'yan, magpo-post sa social media 'yan, nasa beach siya. So, eto na nga, nasa beach ka 'pag rest day mo, pero Oo. before or after nun, 'pag may pasok ka, late ka. So, dito pumasok yung iniisip ko. Sinasabi mo lagi, kine-claim mo, inaalagaan mo anak mo, pero never ko nakita yung anak mo sa beach, sa Oo nga. picture.
Tapos sarap ng buhay mo weekend, every rest day mo. Pero absent ka. So dito na, kinasuhan ko na siya. And by kaso I mean NTE. Siyempre Notice alam naman explains. natin, notice to explain, progressive 'yan. Hindi lang isa, Yes. hindi lang dalawa. Umabot kami ng admin hearing. Diyos ko! Hindi Ito grave yung na. matindi, Grave instance na. ito yung matindi tropa. Oh. Nung admin hearing, ah, for transparency, I talked to my agents about kailan magiging admin hearing nila. The problem with that is they're based on HR availability. Meaning dapat available din si HR. Pag wala Yes. si agent or si HR, hindi matutuloy yan during that time. She's been avoiding that hearing. So, nababad trip na rin si HR sa akin. Sabi ko, tropa ko sa HR na tipong may healthy relationship kami. Sabi ko, alam mo, kung nababad trip ka, paano naman ako? Araw-araw ko nakikita yan. So, they followed up. And they were the ones who gave the suggestion na ganito, kung kailan pumasok siya, sabihan mo ako. Kausapin ka agad natin within that day. Sabi ko, sige, deal. Hindi umaga. Sabi ko sa HR, pumasok siya. Dito siya ngayon on shift. Sabi ni HR, sige, let's do an admin hearing sa last hour ng shift niya. Okay. Hindi ako, sige. Fast forward, nung araw na yun, minessage ako ni HR, tara, kitain kita sa meeting room. Abang ako doon. And then, tawagan mo na yung ahente. Di punta ako sa station namin. Kasi I've been doing back-to-back meetings and calls. So, half of the time, wala ako sa bay namin. So, nung bumalik ako, meron naman ako mga bantay doon, mga SME. Nakikita ko, nasa sulok siya, tulog. So, sarap ng buhay na tulog pa. Hindi yung tulog na gano'n, Yung tulog niya nasa mesa na gano'n. Na tipong, kulang na lang humilik ka. Yung tutulo na laway mo, gano'n. Yung pag ginising, di ba usually pag ginising mo, parang yung ayun na, gugulat. Siya hindi, yung gising mo, yung tipong, uy, good morning. Yung gising siya, okay, tapos back to work. It's parang ako, okay, sige. Sabi ko, hey, HR wants to talk to you right now. Hala ka. Lock your station and follow me. Walang sense of urgency. Bagong gising konting unat pa. Tapos, hawak pa yung tumbler. Tapos, nung naglalakad na kami, medyo nakakatub na. Parang, TL, what's this all about? Sabi ko, HR will be the one who's gonna be discussing that. Pasok kami sa room, HR, nakahanda, may laptop, may papel. Tapos, edi, face to face sila. Andun ako sa, sa short end nung mesa. In-explain na, yun nga, it's the admin hearing about the attendance. Pinakita yung evidences na these were the NTEs that you signed, that you agreed na, na-late ka. Here are the screenshots of the, of your time in, time out, blah, blah, blah. And then, tumingin siya sa akin. Sabi niya, TL, ano to? Sabi ko, this was a long time coming. I'm pretty sure you're aware. And you have to discuss this with HR. Wala na ako dyan. Na bad trip siya. Okay. Yung bad trip niya na pumahimik siya. Pero alam mo yung mukha niya, hindi mo mapinta na alam ko, pinapatay niya na ako ng maraming beses, paulit-ulit, ng iba-ibang ways. Ginawa niya, nag-walk out siya. Nag-walk out siya sa meeting room. Yung meeting room nasa loob ng production floor. Nag-walk out siya. And then, nagkatinginan kami nung HR. Ako, familiar ako sa process ng admin hearing. Sabi ng HR sa akin, hindi pa tayo tapos. Sabi ko, alam ko. Ano gagawin natin? Sabi niya, tawagan ng security. Yung meeting room, katabi niya yung production floor entrance. Binuksan ko yung pinto. Sabi ko, sir, guard, I need assistance kasi one of my agents is roaming around the floor and we're in the middle of an admin hearing. Tapos, edi tawag siya. There was an escort na nag-search. Eventually, we found her. Bumalik siya sa Station. workstation niya na nakasimangot. And then, together with yung security namin, may dalawa akong kasama. Sabi ko, hey, we need to talk. We have to finish that meeting. Tapos,
Buti na lang kalmado siya, lock yung station niya, Mm, lakad siya. Pero iba na yung demeanor niya, as in yes. tipong alam mong may bayolenteng kumukulo na sa loob niya. Ah, Unfortunately for her, kasi dahil it was a long time coming na yung admin hearing na yun, the result of the admin hearing medyo hindi na kailangan pag-isipan ng HR. Mm. After that shift was technically yung last day niya na. So as Damn! courtesy, papa-end na lang sa kanya yung shift niya. Mm, Eh ako, hindi ko pa end yung shift ko. Kumbaga latter part pa lang ng shift ko. I work usually 10 hours a day, 10, 11 hours. So, nung nag-out na siya, may shift pa ako. Pero nag-break muna ako kasi sobrang stressing naman nung araw. Apart totoo. from that, everything's happening simultaneously. Yosi break muna ako. Nakita ko siya. Papalapit sa akin sa Yosihan. Nagpasindi pa. Oh, Dapat nakauwi na 'to, it's like it's been what, 30 minutes, an hour since nag-out siya. Andudun lang inaabangan siya, ka, boy. inaabangan ako. Eh, di ako naman, nagpasindi pa ako, ito lighter, oh, tapos tumabi sa'kin. So, parang ako, "Fuck, anong gagawin ko?" Pag tapos, eh, di patayosin ako, nagpaalam ako sa kanya, aakyat ako. Message ako sa tropa ko, "Boy, asan ka? May pasok ka ba ngayon?" Sabi niya, "Oh, bakit?" "Boy, pasabay ako palabas, ah." Pinakabang sa'kin, ay hindi ko, tinanggal ko. Sakto magka-shift kami ng tropa ko. Instead of me going sa sa exit ng building, Hmm. pa-parking kami and I exited ng pakotse. Let's go. End of story. Tanginang lala, boy. Feeling mo Sorry. nakaabang sa'yo yun, pare. Oh boy. There's no reason for her to stay within the hour after matanggal siya. Kasi talagang literal ano na, sinabihan na siya ng HR na, hindi ka na papasok after today, na tipong we finalized yung result ng admin hearing mo Hmm, because wala siyang valid proof na valid yung mga ano niya, attendance excuses niya, yeah. issues niya, eh, oo. Ah, Ayun, after nun, wala na akong balita sa kanya, blinak niya na ako, tanggal niya ako as Mm. friend, blah, blah, blah. And then Yun yung life next moved question on. ko actually. Oo. Man, the opacity ano, pare? Low capacity, bro. And again, that's just one of the many things I've experienced. Yeah, that's true. Hello, Oopsie Doops. What's up, man? Parang grade school, Parang high grade school ka high lang. school. Let's go. Ah, Ay, nako. let let's talk about going back. Walks of life. Yes, And walks of this is life. me trying to be a devil's advocate naman. Oo, hindi natin pwede husgahan yung mga tao sa itsura nila or sa ginagawa nila. Pero ito tropa, to what extent mo kokonsintin yung ginagawa ng isang tao? Kasi ito, simulan ko yung context na yun. As a team supervisor, as a manager who also holds other teams, Hmm. ang problema kasi is if one affects the output of the majority. Alam natin yan, eh. Isipin mo, kumukuha kayo ng incentive monthly every quarter, tapos dahil sa isang late na accumulative affected yung team scores nyo, team Hindi metrics nyo, makuha. hindi makuha. Hmm. So, ako, it's my obligation to remove that person in order for the majority to get the incentive. Isipin mo, Hmm. isang tao tatanggalin ko para makakuha ng incentive yung 19. Ganun, eh, 'di It's ba? ano, So, one or everyone eh, no? the 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 question is, to what extent are you willing to be transparent with that person? Ikaw tropa, kung nandudun ka sa sitwasyon ko, anong gagawin mo? Ako parang di ko alam, no? Kasi di naman ako leadership ano eh. Agent lang ako eh. Pero I get your point in a sense na kasi nag-workforce din ako eh. However, yung mga hinahawakan ko lang agent na sa workforce is ano, nasa ibang bansa. Yeah. That's the gist. Pero, yun nga, hindi ko sila kinukonsinti eh. I mean, kunyari, over breaks or in terms of productivity
naka-ACW, naka-after call work, mahaba-mahaba. Pag ganun, kunyari, bibigyan ko sila ng 3 strikes. Yeah. Kunyari, in a span of a week, nakita ko Wait. lagi yung ACW is mataas. Send ako ng Wait, papel, 3 pare. strikes. 3 strikes meaning off the record or 3 strikes within Off the the record. Off the record. Okay. Oo. So parang kilala mo to, namumukhaan mo. O Ano ba? napapangalanan mo. Oo. Kumbaga, kita mo ACW, si AJ, puta, overbreak. Alam mo na kagad, and then the following day, si AJ ulit. Like, how do you do that? Tipong, sige, call out muna, kalabitin ko muna, pero off the records to. Ganun, or Kalabitin ko tipong, muna. Yes. okay. Kalabitin ko muna, bigyan ko lang ng ay pare, balikan na kasi tawag dito, yung productivity natin bagsak per hour, diba? PPH natin. Yeah. So ayun, ganun muna. Pag hindi natuto or pag napansin kong behavioral na parang habit niya ng ginagawa, doon ko nalalapagan ng papel, pare. Ikaw mismo Kasi naglalapag. parang ang proseso sa amin parang hindi ko na maalala pero hindi kami naglalapag. Parang pero sa inyo nanggagaling yung report. Yeah. Sa amin nanggagaling yung report, syempre. So yun, sabi ni El, nag-workforce ako, pinayo ako sinusundo yung guy na agent sa sleeping quarters. Break. Papasama ko sa maintenance para walang mali siya. Yun yung nakakabati kasi yun yung gusto kong gawin. Is yung like mangsaway sa production floor. Kasi pare, walang, ewan ko, it's if it is because of my demeanor, pero walang nanggagago sa akin sa opisina kasi lagi ako nakasimangot lagi ako naka-resting bitch face. Which is basically my default face. So alam mo yun, parang syempre yung ganong factor sa akin gagamitin ko to my advantage in terms of my work. Kunyari si AJ overbreak, sasabihin ko, pre, ano na? Muli na pa tayo Ang ganonin ko, hindi yung parang, uy, AJ, overbreak ka na, pwede ka ba bumalik sa kasi hindi tatalab yun, pare. Workforce ka. Agree. Yeah. Diba? Kailangan ikaw yung braso. Kailangan mo brasuhin talaga Parang requirement sa workforce na babrasuhin mo para bumalik yung ahente talaga. So, ayun, ako medyo mahigpit akong workforce employee kasi dahil sa mga ganun. Kaso nga lang, yung hinahawakan naming department nasa ibang bansa. Yun yung na-miss out ko. Pero kung kunyari, dito yun. Ay, Diyos ko. Tas tandem kami ni Kurt, pare. Ay, pre. Lalaking tao. Ang lalaking tao, Diyos ko. For context, si Kurt, yung friend namin, ka-work ko siya, tas parehas kaming workforce. Pero magkaiba kami ng department na hinahawakan. Ako overseas, siya dito sa local. Sayang. Chat 5'10" ako. Etong si Spade and yung friend namin sa Kurt, mas matangkad sa akin to at mas malaki. As in, mas malapad. 5'10" ako. Parang, feeling si Kurt ko, 6 flat. Ako 5'10" pero malapad. Malapad din naman. Bouncer tong mga to. Diyos ko. Pag ito kinalabit ka, bagong gising ka, kala mo nasa bangungot ka Ganun yun lang yung na-miss out ko. Pero may mga times na rumoronda ako kasama si Kurt. Kunyari, tawag dito, I got free time. Tapos I'm hanging out sa station niya. Ayun, pag rumoronda siya, sumasama ako Tapos may nasusuwayin siya na, pare, andun ako sa tabi niya. Mabalik ka, hindi. Ganun, pare. Ganun. Kaya, ewan ko, feeling ko yung mga taong galit din ata sa akin sa opisina. Isa sa mga carry over ko na natutunan kong experience in the BPO, hindi mo ginagawa ng tama trabaho mo kung walang galit sa'yo. Totoo yun. Pero, lang din kasi trabaho lang, pare, walang personalan. Diba? Oo. Yun lang yung panghahawakan mo dun Walang personalan, pare. Ginawa mo yun putya. Totoo. Meron tayong rules na nakaset para dyan, di ba? Para hindi ma-disrupt yung workplace environment natin. Exactly. Medyo tanga ka na lang siguro kung sawail ka, di ba? Agree. Kasi
Yeah, tuloy Sige, mo, sige, sorry. go. Hindi, Hindi, okey, wala nang ano yung point ko, eh. Pinapatagal ko na lang, eh. I wanna move on with the next question na let's go back dun sa original topic natin. Bakit mo kailangan magnakaw? Na-experience mo na ba yun, na nakaw ka sa pantry, pare? Hindi pa, but, ah, aware ako sa nangyayari and I'll be honest, this is my experience na it's one of the most difficult issues na puwedeng maasikaso. Mhm. HR has an issues with handling it. Si I forgot the ano, the other department, pero yung department na yun parang logistics, logistics and something something Ah, department sila. Um, Hirap sila with how that works kasi si logistics, sila yung bahala on how the pantry looks like, paano yung CCTV and all that. Si HR only receives the complaint. Parang ang lumalabas niyan, it's happening on a weekly or within every 2 or 3 weeks of the month, may at least one report ng ganyan. mm, Um, they're having a hard time tracking it kasi labas-pasok ang mga tao. Meaning, yung gumagawa totoo. nun puwedeng wala na the following day, the following week, or the following month. And yung mga nananakawan, yung mga biktima are usually yung mga matatagal na they mean good and nafu-frustrate sila. So, ayun, bakit mo kailangan magnakaw? Yeah. Minsan din, eh, 'no, theory lang 'to, pero may mga ibang nasa BPO lang para man-trip, eh. Actually. Ewan ko, pero minsan may gano'n akong na-ano, eh, nafe-feel na vibe sa mga tao. Kasi parang andun lang sila para manginis, pare. Hindi naman siguro Kumikita ka purely para manginis. manginis, 'no? Um, at the time I was applying for work, nakita ko yung difference, eh. Kasi Mm, usually lumalabas dun yung bakit mo nga ba gusto mag-work. Of course, either you have to, take care of yourself or your family, blah, blah, blah. yeah, Yung iba, majority niyan, yung mga hindi niya sinerseryoso yung mga trabaho, eh, yun yung mga tipong they're working for themselves just for pocket money. for sure, So, for sure. dun lumalabas, eh. Pero it doesn't really answer the question bakit mo kailangan gawin yun. Yun nga, eh, Um, let's try to break it down. Ano nga ba yung dahilan kung bakit kakainin mo yung pagkain ng iba to begin with? wala silang Sa pera, pambili, could be, 'di ba? Ano ba nasa isip mo? generally speaking, and this is me coming from a supervisor standpoint, nagtatrabaho ka dito, wala kang pera? Hindi ka ba sumisweldo? Parang ganun, eh, Yun nga, eh, yun na nga, eh, 'di ba? May pamasahe ka papunta pero wala kang pangkain. 'di ba? Totoo. But then again, I cannot judge you kasi, maybe you're paying for something For sure. na siguro may sakit yung relatives mo, Mm, binabayaran kang, bahay or whatever or renta. But then again, and here's the catch, the fact na tipong you did that, bakit mo pa kailangan ilaglag kung sino yung ginawan mo na masama? Kung sino pa yung ninakawan mo, dinadawit mo pa for something yes. bigger. Ano kaya thought process nun? Kapal ng mukha Self-defense. ang thought process nun, pare. Hindi ka defense mechanism, gano'n. Parang, "Shit, tangina nalaglag niya ako." Unang pumasok sa isip ko, na hindi counter file natin 'to for ano, for involuntary manslaughter. Well, in Nilalason the niya ako. in the first place though, how'd you know na si ganito yung may ano nung dahil dun sa pangalan sa ano, Oo, dun sa lunchbox, oo nga pala. Bobo rin, eh, 'no. Ay naku, nakakainis pare, nakakainis. totoo. Yun Sadyang nga wala sabi ni lang El, silang pake. I mm, have a friend sa old company ganyan, dedma lang bukas ref, kain. May pera naman. kakapal ng mukha 'no? Yeah. The Ako, opacity pare. here's my take. Hmm, Uh, my take on that is, if it started if that instance started from within that company, abig sabihin, meron silang poor choice of decisions that led to that result. And before magalit sa akin yung chat or yung mga nakikinig, bago tayo i-cancel ng mga tao,
Here's the thing, ah, sasabihin niyo sa'kin, "Hindi kasi binabayaran ako and ano naman, eh, alam naman ng Diyos na I mean well, kailangan ko lang ipantawid 'tong araw na 'to." Hmm, Naiintindihan ko 'yun. Pero para sa'kin ito, ang tagal ko na nagtatrabaho na marami na rin akong kumpanyang natrabahuhan. Bakit mo sasabihin sa'kin 'yan na wala kang pera, so para mo sinasabing hindi enough yung sinasahod mo. So mm. ba't 'di ka maghanap ng ibang kumpanya na magbabayad sa'yo ng mas malaki, na well compensated ka at maiiwasan mo yung ginagawa mo ngayon. Totoo. Unless kleptomaniac na. So that brings us to the second part. If Hmm, that instance did not start from that company, ibig sabihin ginagawa na nila dati, ano nangyari na tipong nahuli na siya at nag-sorry na lang siya? So dun papasok yung papatawarin mo ba o will you be pursuing legal cases or oo. actions? Baka dun na nga So pumasok yung ano 'no, legality ng mga bagay-bagay pare. kasi hindi sila matututo, eh. Pero ikaw tropa, Yes. yun yung take ko, ikaw anong take mo? Ang take ko siguro kung ginawa sa'kin susuntukin ko na lang sa mukha pare. Sa Kasi labas 'no? oo, abangan ko na lang sa labas paano yung ginawa sa'yo, inabangan pare. Sobrang gago lang ng take 'no. Pero kasi 'di, feeling ko, seriously speaking ano, 'di ko alam kung ano magiging, action ko dun baka tanggapin ko lang din yung sorry pare. Kasi maganda yung point mo na, oo, na-inconvenience ka na nga, sagarin mo na. Pero tangina, sa'kin tangina na-inconvenience na ako, gusto ko na matapos 'to, eh. Yeah, understandable. May gano'n din parte sa'kin, eh, na nagle-linger pa. Kaya yun, gusto ko lang matapos 'to, balik na ako sa trabaho, wala na akong pakialam. Kasi gano'n ako magtrabaho pare, ano lang I ako, get that. wala akong pakialam sa inyo, tatrabaho lang ako dito. Kaya ko lang nasabi na eto gagawin ko, ayun nga, na tipong I'm gonna be Mm, pushing for legal cases. It's not that I did not accept their apology. Parang tangina naman nag-sorry naman kami, sabi mo mm, tinanggap mo yung sorry tapos kakasuhan pa rin kami. Oo, tinanggap ko sorry mo. Puwede pa tayong maging magkaibigan in the future if the situation calls for it. But then again, what I'm doing right now, which is filing a case against you, this is me teaching you how to be accountable for your actions, eh. totoo And you naman. cannot find a better friend than that. Na oo, it depends on your perspective na kung minamasama mo na nag-sorry ka tapos kinasuhan pa rin kita, nasa sa'yo yun. Una-una ikaw yung Oo, mali, eh. Pangalawa kinonsente ka pa ng mali mong kaibigan na HR. So, kung makikita mo in the better light na kinakasuhan kita for your own good, and this is actually you trying to pay for whatever you did, eh, mas maganda. Kaya tipong ako, hassle lang, I oo, pero oo, 'di hassle. ba? Pero wala na, nahaselan na ako, eh, tuloy Oo, ko na lang din. And at the end of the day, this is not just me from my experience but also in general, hindi niyo lang alam. Pero yung mga pinapatakas niyo, yung mga, ina-allow niyo, it goes back to you one way or the other. totoo 'yan. Like, if for example, you allowed that person to steal, and then di niyo kinasuhan, and then lumipat siya for example ng next company, and then natuto siya na tipong hindi lang pagkain ninanakaw niya, puwedeng cellphone, puwedeng, Pera, ibang bagay mas mahal, oo, 'di ba? And then yung ninakawan nila, apparently kilala mo pala, na tipong, "Shit ano, yung nanakawan ako ng sabihin nating iPhone 15 Pro Max 1 TB fully paid." And then nalaman-laman nila, puta yun pala yung ahenteng ano, pinatawad mo. Nasa sa'yo dun, eh, 'di ba? sa'yo din 'yun, oo. Yun nga, Mahirap buhay. Iikot at mahirap iikot yan, maliit ang pare, mundo, magkakakilala tayong lahat. Kaya sim. Nasa Maynila lang tayo pare, totoo, tangina. magkikita't magkikita kayo. Kung Ay hindi, naku, yung kakilala niyo, kilala yan. oo, totoo 'yun. Man, oh my God, medyo naging seryoso tayo dun, Pero hindi, yun yun, eh, yun yung opinyon natin tropa, eh. Yung last Oo, brain cell natin, yung isa tipong, "Sige patawad." Yung isa, "Hindi, itong patawad, gago ka ba?"
Pinanganak ka bang tanga? Pati yung eto, yung HR kaya umiinit ulo ko, eh. Oo, yung sa Apart HR from the talaga, fact eh, 'no? na bobo ka ba, hindi mo ba alam may CCTV dun? Hindi yun, eh, parang you're making the whole back end look bad. Dahil corrupt ka, nagmumukhang "Ay pati TL ko, pati manager ko corrupt yan," Oo, ganyan. kumakalat pare, 'di ba? Oo, na tipong hindi matagal na lang ginagawa yan, kinukonsindi lang nila. Puta hindi nga nila alam, eh, nalaman na lang kung dahil in-escalate, eh. Totoo, So, totoo. samahan niyan, wala na kayo sa kumpanya, everlasting impression yun. Yes. Bad trip lahat, 'di ba? Oo, 'di ba? Mukha kayong tanga. Tapos hindi mo kakasuhan, ay puking ina, oh, kinonsinti Kung mo din. kung ako sa'yo, ako sa inyo guys, work from home pare. Yun, Hiring kami guys, hiring kami. kaya pala tropa. Pag-usapan na rin natin yung work from home. So, isingit Oo, na rin natin na etong topic natin ngayon, pros and cons yan ng work from home. yun Kung nga, nasa eh. bahay ka ba, mananakawan ka ba ng pagkain? Kung nasa bahay ka ba, mawawala yung okoy, 'di ba? Work from home, pros and cons, ano bang natututunan natin sa work from home pare, ikaw ba? Based on experience, Ah, bigyan ulit natin ng context yung chat, ha. I've been working from home since the pandemic. At the height of the pandemic, I stayed in the office on the first month because we had to ensure na everyone within the company, 600 people in production, okey. gets to work from home. So for 1 month, about 6 to 7 days a week, or 12 hours a week, trinabaho namin yon. So Damn. work from home tayo, and then for the next 6 to 8 months, nag-work from home ako and then I resigned. Up until natapos yung pandemya, last, uh, kailan ba ako nag-apply? 2022 nag-apply ulit ako ng work. Parang Pero parang work late from home yun. 2022, oo nga. Mid-2022, Q2 ng Mm, 2022, I applied for work. Surprisingly, it's work from home. I was expecting hybrid, but it was work from home all the way. And then ever since, andito na ako sa new company ko, work from home. Ano bang natutunan ko sa work from home? Natutunan ko is may pros and cons yan. Oo, but I'll be specific na totoo, mas malaki ang pay, pero at the cost of HMO. Iba sa yung inyo. ino-offer. Oo. Okay, so let me expound. So, ang HMO, binabayaran niya ng kumpanya. Mm, Kaya usually maliit ang offer niyan sa mga BPO. Kasi technically, it pays for your annual and possibly your dependent. Ngayon, yung kaya malaki yung factor na yan at maliit yung ah, offer sa inyo, yung base nyo or yung tawag doon, yung allowance nyo. Kasi technically, malaking bagay yung HMO. Parang it covers, sabihin natin 100K, 150K a year. yeah, 'Di ba? If you divide that by 12 months, that's what? 10, 15K a month na parang tinanggal lang sa basic nyo. Sa work from home, wala kayong HMO, so parang doon na pupunta sa allowance nyo yan or sa basic nyo. So, that's a pros and hmm, cons. Na tipong hindi ka naman sakitin, kung bagets-bagets ka pa, sige. But then again, if you think na tipong minalas-malas ka sa buhay at sakitin ka or may dependent ka, you might have to reconsider. totoo. Ikaw tropa, ano pa bang mga natutunan mo? Palitan tayo. Marami akong natutunan, eh. Ah, madami din akong natutunan, siyempre mas komportable kasi you're living sa bahay ka lang. Ah, pero minsan nakakaapekto sa mental. Mental yung tama sa'kin kasi pare di ako lumalabas ng bahay, eh. Yeah, So, dito lang ako lagi. So, minsan the walls are caving in, kaya minsan naglalakad-lakad ako. Lumalabas ako para maglakad-lakad, papahangin, gano'n. Kasi, yun nga, gumaganon na pare. Alam mo yun? agree. Tsaka ang hirap na lumabas ulit.
Siguro yun yung primary con sa'kin. Ang hirap lumabas ulit pare kasi ang hirap kunyari may lakad tayo ganyan. Ang hirap bumiyahe kasi hindi ka na sanay. Hindi mo na alam yung Yeah, estado ng trapiko, 'di ba? totoo. Resulta mapapa-Grab ka, lalaki gastos mo, mga gano'ng bagay. Pero yun nga, uh, I think, the pro does outweigh the con in some aspect kasi Yeah, you're comfortably working at home and you're not, um, uh, paano ba yun sabihin? Hindi ka nasa trapiko lagi, gano'n. Tsaka I it's also a matter of perspective din, I guess. I mm, wanna piggyback yung sinabi mo na it feels like it's caving in. Mind you, I've been working sa room ko. Like you can see my bed sa likod yeah, over the past year and a half. And totoo yun na tipong if you haven't experienced work from home, ang hassle knowing na tipong after your work, andiyan dyan yung kama mo. And tulog ka na sometimes lang. parang, tulog ka na lang. Um, for you who has not experienced it, ang problema niyan kasi is when you enter the room, it feels like work. Hmm, So some people totoo. have a different work area from within their home, minsan sa sala, minsan Mm, sa labas sa porch or somewhere, 'wag sa kwarto. Totoo yung sinasabi nila, totoo natutunan ko lang yun. din recently, na yung toxicity ng work mo nasa kwarto mo, ilabas mo. Kaya from time to time mas better sa labas na ako nagtatrabaho, sa cafe, yung minsan kung saan ako kumakain. Truly. Hello po. Hello, hello guys. But going back, sorry. It's a matter of preference kasi tulad ng sinabi ni Echo, it's hard to meet new people. Yun Siguro din. nasa edad na lang natin tropa na ayaw natin kumausap ng mga tao eh. Yun nga eh. Keep your Pero circle small, for pare. yeah, keep your circle small. But for people who wants to keep it na either malaki or siguro nandoon pa sa edad na gusto Ano pang pa? mag-explore ng friends or relationships, mahirap yun. Mahirap talaga. Totoo. Especially hindi mo alam itsura ng office mate mo on a day-to-day basis. 'Di Yes. ba? Kaya nga ano eh, nung unang, hindi naman team building, parang nag-meet up kami ng team. Kaya na, pero wala akong makausap as in. Nasusulok lang ako. Kausap ko lang yung kapwa ko graphic designer kasi siya lang yung nakakausap ko eh, from day to day eh. Yeah. So yun. Pero maganda rin kasi, then medyo medyo privileged ako na nandito ako sa kumpanya na to ngayon. Kasi, man, the blessings are overflowing. I tell you. Meron kaming 1 week, pare, pinag-onsite kami, tapos sagot yung hotel. Parang, Oof, bro, the bro, fuck? Parang, easy. parang, di ba, saka makita ng ganun, bro. Like, tayo na, gulat kami lahat eh. Kasi yun, doon ko na naka-interact halos lahat ng nasa team. Kasi you're working sa office, tas sabay-sabay kayo nagtatrabaho for the first time. Diba? In a while. Nakakatuwa. Iyon. Totoo, yeah. Um, for work from home people like me or from the company that I'm in, from time to time, at least once a month or every other month, nagkikita kami. Kami Like, din. magtatrabaho kami somewhere na tipong kailangan magkita tayo face to face, 'di ba? Para andudun pa rin yung essence ng True, team. true. Uh, but let's move on to another question that I just thought of ngayon. And ito medyo ano 'to, parang hindi controversial pero it's something na tipong people have been actually asking for the longest time. Hmm. Hawak mo ba talaga oras mo? Damn, son. Mahirap Ikaw tanong tropa, yan ah. hawak hawak mo nga ba talaga oras mo? Work from home ka, hawak mo nga ba talaga? Well, Sino una, ako o ikaw? in terms of ano ba? Oras mo in general na tipong people say who works from home na hawak mo oras mo. Hindi mo na kailangan mag-commute, ganito, ganyan. Hmm. But then again, sasabihin nila na yung mga may experience na, "Ay hindi, buta lagi lang nagtatrabaho, pinapataas lang yung quota namin," ganito, ganyan. Okay. Gets. Maganda sa amin kasi fixed schedule, sabi nga ni Echo, no? May Fixed fixed schedule schedule kami. na. So, fixed schedule ako pero flexible in a sense kasi parang you need to log in at this hour, log out at this hour. But within that scope of work or within that time frame you can do the work.
anytime. So, ayun, feeling ko hawak ko oras ko just with several tour choices at hand. Which is maglaro at Okay. matulog. Ikaw I ba? think ano eh, um, gusto kong sagutin yung sinabi ni Echo. If fixed schedule ka, no. So hindi mo hawak oras mo kung fixed schedule ka. I wanna be a devil's advocate regarding that. Kasi, does that mean na contradicting eh. You have more time to take care Medyo. of other stuff because you don't have to travel. So you have more time, but then again, you're saying hindi mo pa rin hawak oras mo. I think Kasi, diba, that having a fixed schedule helps, pare. Para yun na sa nga akin, eh. Diba? Kasi, there's an allotted time for you to work. Agree. After that, you can do all the shit that you want. Exactly. And ito, with my work right now, there's no log-in, log-out. Meaning, meron akong window of time para magtrabaho. If I start at 8 a.m. in the morning, that's for the next 8 hours. If I start at 10 a.m. in the morning for another 8 hours or 12 in the afternoon for another 8 hours. Yeah. Hawak ko oras ko. But then again, lumalabas niya na it's about time management. Kasi, Saka integrity, pare. and integrity, of course. I make it to a point na basta 10 a.m., anywhere between 10 a.m. and 6 p.m., pag hinanap niyo ako, andyan ako. Pag tumunog Slack ko or yung whatever meeting we have, andyan ako, Slack ka rin ba? makapag-dial in ako. Oh boy, lahat tayo Slack people tayo. Slackmates, Anyway, pare. Slackmates. Anyways, I make it to that point. But then again, pag pumatak yung alas 6, di ako mag-reply, bahala ka dyan. Oh, totoo yan. Diba? Totoo yan. Ako pagpatak ng alas 10 na umaga. Hawak ko oras ko. I would say na hawak ko oras ko. Plus, of course, bonus na lang na I can flex, meaning I can do it early or later by 2 hours plus minus. But then again, work is work. If in the next 8 hours, expect mo you're gonna be called or message, may maghanap sa'yo kahit di mo na-expect. It's a pro for me. Diba? Kuha tayo Plus, workspace. talaga tayo ng workspace. Ayun. Naka-Slack din pala. Slack lang. Mahal kasi ng Slack, pre. Wala mo lang magkano yun. On call. Ikaw on call. On call is a different story. Yung bebe ko yan, si El. On call yan. Yun lang. I'm gonna speak on her behalf. Hawak mo oras mo. On a positive note, oo. But then again, it's not how you think na hawak mo oras mo. Hawak mo yung oras mo, meaning you can still file for a leave, you can still enjoy your rest days. Yeah. But then again, when you say on call, it means na you're gonna expect na work will be, you're gonna be notified of work even during your me time. Your wee hours. Hindi mo kailangan gawin kaagad, or maybe it's that urgent, pero expect that you're gonna be notified either way. Kasi pag rest day mo or out of your shift, bahala ka dyan. Di ko sisilipin yan. Yeah. Ganun eh. Doon, kailangan mo silipin. And then, siguro you have to make it the next day or maybe within the next few hours na, on call ka eh. But on the upside, hawak mo trabaho mo, kailan mo gagawin. It's a matter of when are you gonna start doing it. Work is work. Siguro, ang isa pang con na nakikita ko sa akin is I'm working at night. Paano siya naging con? Kaya rin nag-cave in yung walls dito sa aking kwarto. Kasi minsan gusto ko magtrabaho sa coffee shop, pare, parang, di ba? Magpakita ko yung graphic design skills ko sa coffee shop, di ba? Starbucks, mga ganung bagay. Yeah. Gago lang eh. But yeah, yun, nakikita ko siyang con kasi, man, minsan talaga pag gigising ako, magkatrabaho na. Gigising ako parang 12:50, log in, tapos basa na ng Slack. Yun. Pero yun nga, minsan nga, gusto kong ilabas tong setup ko dito sa living room.
para mag-free up ng space dito sa kwarto. Kaso, it's too much work. Hindi ko rin maisip kung paano setup gagawin ko. Kaya ganito na lang muna. Okay naman ako dito. Nag-survive naman ako. Kaya pa Yeah. naman ang mental health ko, di ba? Ayun. Siguro ano na lang, allot time for extracurricular activities. Kasi Yun ako, nga for eh. example, diba, recently nag-photography ako. That's one of the main factors kung bakit nag-photography ako. It forces me to go outside and appreciate whatever I'm looking at. Ganun eh. So parang iba, parang at least hindi sa kwarto ko. True. But I wanna piggyback yung sinabi mo na tipong, for example, 10 minutes before you log in, gigising ka. One of the cons I saw sa work from home is it forces you to be negligent of yourself. Meaning, minsan hindi mo na kailangan maghilamos, magsipilyo o maligo or Yun. magbihis. Yeah. Diretso ka na. Wala namang makakita sa'yo eh. Rekta na. Yeah. So, may mga times na tipong, oo, given sabihin natin isang araw di ka naligo. Puta, lahat naman tayo may ganun eh. Bango mo naman kung lagi ka naliligo. Oo, sige, araw-araw naliligo ka or twice a day, sige. Pero yung iba, parang 3, 4 na araw hindi naliligo. Hindi na ako gabanggit ng pangalan, pero may mga ganun eh. Tipong pagka nagkaayaan, emergency meeting, o ba't di kayo nakakamon? TL naman, ano eh, hindi pa kami nag-aayos. Pagkaayos, diba? That's one major con na tipong because you have so much allotted time for the things you wanna do, na tipong hindi mo na kailangan bumiyahe, hindi mo na kailangan Yeah. mag-prep time. Wala, parang hey, tutulog ko na lang yun. Ano lang talaga, no? Time management, pare. No? Oh boy, time And the management. willingness to to do something out of what you're accustomed to. Diba? Damn. Eto boy, may technique ako Share ko na lang sa mga nakikinig. Oo, there's a window for us to work. Pero kasi sa trabaho namin, siguro dahil din sa line of work ko, pero ako ay make it to a point na sumusundot na rin ako ng trabaho pag yung tipong nagising ako. Sabihin natin, earliest ko para mag-work 8. Pag nagising ako ng 5 AM, tapos sabi ko, puta, wala akong ginagawa. Ayokong mag-browse-browse. Trabaho na ako ngayon. Tapos tipong happy-happy na lang ako na tipong, okay, 12:00 na, tanghali na, wala akong ginagawa. Basta okay, basta pagka hinanap niyo ako, dito lang ako sa Slack, message niyo ako, whatever. Pero wala lang akong ginagawa nun, tipong ano pa bang pwede kong gawin? Ganun. Minsan ganun din ginagawa ko, pag kunwari meron akong mga pending tasks na madali lang, alam mo yung mga kaya mong gawin ng 30 minutes, medyo matrabaho siya para sa iba, pero pag experienced na designer ka na, kaya mo siyang tapusin in like an hour or like 30 minutes. Ginagawa ko na eh. Diba? Kasi nakikita ko, nai-envision ko yun yung sinasabi mo na pag kunyari on shift ka na, anong gagawin? Exactly. Yun din yung parang nakikita sa akin ng TL ko na natanong nun minsan, Joko, ba't tulog ka? Tapos sa trabaho ko, TC. Ang gagawin ko. I mean, hindi naman niya ako para sinusuway na wala naman ako namimiss na meeting, pero di ba parang pag nag-coaching kami, parang bang gising ka? O sa trabaho eh. Magawa ko. Ba? I'll be 2 people right now so work from home. The first one is sasabihin nila, ba puro work from home? Fixed schedule tayo. Kunyari fixed schedule. Fixed schedule tayo pero wala akong gana mag-work. Wala kang gana mag-work. Yari ka. So unproductive ka. Alternatively, fixed schedule ka, but then again, you can work offset. Hindi naman offset, tipong kahit hindi mo shift, pwede mong trabahuin. Kasi nagising ka, minsan may ganun eh. Kakagaling mo lang sa power nap or yung request sa'yo is something na tipong for the week, hindi lang for that day. Pwede mong gawin anytime within that day. Totoo. Na tipong kung ako sa'yo, gagawin mo na kagad. So, yeah, if all else fails, na tipong within shift gagawin mo. Pero kung tapos mo na, you're gonna be handed down a different task na tipong, okay, something na I can learn new from. Ang question ko is, para sa'yo and para sa chat, sino kayo dun sa dalawang yun?
Kasi totoo, mahirap magtrabaho kung kakagising mo lang, uninspired ka. So, question is, magtatrabaho ka rin ba during hindi mo oras para lang maagapan yun? In some cases, yes. In some cases. Ah, tulad ngayon, nag-send ako ng proposal sa manager ko para Mhm. mag-enroll sa Figma, isang course sa Figma na para ma-enhance yung skills ko sa Figma. Yun. Yun ang putya, gagawin ko talaga kasi first of all, bayad yun, mahal yun. Tsaka second of all, it's a skill that I will take within me for several years to come. Agree. Na di lang ako mag-benefit dun. Pucha, kaming tatlong designer yung mag-benefit dun. Diba? Totoo. Parang ganun. And yeah, ang problema lang din sa akin, dalawa trabaho ko. So, after shift ko, nagtatrabaho pa ako. But time Kaya, management, di ba? Still. time manager. Kaya guys, if you see me streaming at, lunchtime, 12 p.m., 1 p.m., that's me working. Kasi ini-stream ko yung trabaho ko nun minsan eh. Or madalas, Yun. parang ganun. Gusto ko rin Which is, i-stream yung yung trabaho kong sa main work ko kaso bawal pare. bigyan mo naman ng context yung mga nakikinig sa atin. Baka sabihin nila, nilalaglag mo yung sideline mo. Ano yung ini-stream mo, tropa? Ini-stream ko yung proseso nung ginagawa ko sa sideline ko. Ini-stream ko yung kung paano ko ginagawa yung mga elements, yung graphical elements para mag-work yung brand language na dinevelop ko para sa kanila. Mga ganung Yun. bagay. Na-explain ko sa stream minsan kapag kunyari may mga nanonood, may mga nagtatanong kung ba't ganito yung approach na ginawa namin na bakit bright colors to? Does this bright color signify the particular line of business that this brand has? Kunyari, in terms of in a realistic standpoint, sa graphic design nga, or dun sa brand na wino-work ko ngayon, which is Katsu House, masarap pagkain nila. Japanese cuisine, pare. So, ang mga pinili kong design, syempre yung mga, alam mo yung Japanese clouds? Yung Yeah. mga Japanese fan na nag-overlap. Pakita ko kayo ng design na. I think I saw that nung ginagawa mo. Yung parang orange na, parang Yoshinoya-ish na design. May ginawa kasi yung pattern, pare, na ganun yung pinalabasan. Paano ko pa Yan. Ayan. Pag zoom in nyo, or pag naka-zoom out, para siyang peach palette lang, di ba? Yeah. Pero pag zoom in mo, mayroon details yan. Ayun, no? Oh, how funnies. Gawa ng tropa ko yan eh. Hindi siya, subtle lang siya. Hindi siya sobrang obvious ba? Kasi if it's obvious, then, yung flavor text natin dito, matatapalan, di ba? So, paano mo ginawa yan, Spade? Ginawa yan, in-explain ko sa Steam paano ko ginawa yung proseso niyan, which is, gagawa ka ng bilog, gagawa ka ng pattern, ay gagawa ka ng repeat. Yung repeat tool kasi sa Illustrator, it will repeat the object that you're yung sineselect mo. Yeah. Tapos, yung pattern tool sa Illustrator, pag okay na yung ni-repeat object mo sa selection mo, nagawa siya ng pattern doon. So, pag in-align mo siya in a certain way, lalabas na ganito yung pattern na ginawa mo. So, yun siya. Mga ganun bagay, pare. Nakita ko lang. Pag kumain ako sa Katsu House, ikaw maalala. Sabi nga, tropa ko, nag-design Katsu House, pare, sa sa Antipolo, Beverly Hills. Pag nag-date kayo ni El, pare, dali mo siya tanong. Pag umabot kami Antipolo, tropa. Yes, sir. Si Echo sa Beverly Hills lang daw sa Antipolo. Ewan kung taga Rizal ka. Pero, oo nga. Ayoko yung docs ka. Pero alam ko kung saan natira. Antipolo Nice. ka lang, di ba? Yes, sa Beverly Hills lang, pare. Pagpasok mo ng Beverly Hills, dire-diretso lang. Nakita mo yung Katsu House. Sarap dyan. Approve.
5 5 minutes minutes away. away, sarap. Sana Sana all. all. Okay. Try mo dyan. Sarap pagkain dyan. As in. Anyway, yun na, no? Malaman-laman ng pinag-usapan natin ngayon. Sana may napulot kayong aral o kaya kagaguhan sa aming dalawa. Sadyang minsan seryoso ang last 2 brain cells nyo, pero totoo Oo nga naman eh. Di ba? Totoo naman eh, di ba? So, minsan nga, pag kunyari, bago ako matulog, tayo na, ang lalim ng iniisip mo, minsan puro kagaguhan lang. Di ba? Oo. Kaysa yung nagti-TikTok lang kayo, ganito kayo, makinig kayo sa last Oo. 2 brain cells nyo. Yes, sir. O siya. Again, your last brain cell is available now on Spotify if you want to listen in and capture or catch up on our previous episodes, as well as on YouTube. Pare, catch us there. Type in your last brain cell, andun kami. Alam nyo na yan. And yeah, this is me, Spade, alongside AJ. And this is your last brain cell, guys. Have a good evening. Have a Paalam. weekend. Paalam. Happy Bye-bye. weekend.